Kung matatandaan yung mga kapatid. Ito, sisihan to. Hindi, kung bakit Bakit ganun pa rin after the SIM ba't registration? nagkaganito ito? Oo, ito na meron nga. na tayong batas tungkol po sa pagpaparehistro nga ng mga SIM na ito. Pero ang tech scams nandiyan pa rin. At ginagamit po daw ito. Binebenta pa yung mga rehistradong SIM card. Oo, Diyos laganap ko. pa rin hanggang ngayon. Sige. Kaya po ngayon, ang ipinapanukala nga mga kapatid ay gawing face-to-face ang SIM registration. Para nga daw mapigilan itong patuloy po na paglaganap ng scam messages at fraud gamit po ang mobile numbers na mayroon po ang karamihan sa atin. Gayunman, tinututulan po ito ng mga telco companies natin kagaya ng Globe at ng Smart na pwede daw tong magdulot ng malaking abala sa publiko. Ito, para sagutin po yan. Kasama po natin mula po sa DICT si Asek Aboy Paraiso. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga ho ulit, DJ Cha, Manong Ted, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Maraming salamat po ho ulit sa pag-ibig ko sa amin sa DICT sa inyong programa. Kami po yung nagpapasalamat din, Asek, for being on the show para po maipaliwanag itong bagong panukala ng NTC na gawin nga pong face-to-face ang SIM registration para daw mapigilan yung paggamit o paglaganap ng scam, maging yung fraud using yung mga mobile numbers. Sa pananaw po ng DICT, practical solution po ba ito, and will this be an effective solution dun po sa problema natin sa scam and even sa fraud? Tama ho, DJ Cha. Kasi ito ho'y bunga rin ng audit function ho ng DICT do sa SIM card registration app. Kung matatandaan natin yung batas mismo, nag-aatas sa DICT na mag-conduct ng audit do sa pag-i-implement ho ng SIM card registration app. Nakita ho natin medyo may kakulangan do sa ginawang proseso ng pagre-rehistro ng SIM card ng ating mga telcos, kasi sila ho yung naatasan talaga mag-conduct niyan yung mismong registration niyan kasi marami hong nakakalusot na peking identity, peking IDs during the SIM card registration ho. So nakita natin doon sa audit natin that the only way to solve this is either revalidation or re-registration ho ng ating SIM card registration ho. Pero sa pamamagitan ng face-to-face ho, kasi mas mabavalidate natin yung identification ng mga IDs Kasi pag halimbawa ho, sinasabit lang natin ng online, nakakalusot ho, either yung mali registration, mali yung photo, at mas lalong-lalo na ho, yung mga fake IDs na nakakalusot ho. Revalidation and re-registration. So lahat ng may mga SIM card, mapa-prepaid man po yan or postpaid na nakapagrehistro na noon, oobligahin ulit na magrehistro at face-to-face na po ito this time. Okay. Sir, una, yung abala nito sa publiko, and second, saan po ito gagawin? Well, tama ho, naiintindihan naman ho natin na medyo magiging abala sa publiko, pero we have to weigh yung public interest na kailangan natin mag-build ng trust do sa pagdating do sa mga digitalization lalong-lalo na yung mga online transactions, whether it's online shopping, online banking, online transaction of government transactions po. So kailangan natin mag-build yung trust ng ating publiko, and the only way to do that po, lalo-lalo do sa online shopping natin, lalo na yung mga client-to-client na basis yung mga hindi dumadaan sa online market. So kailangan ma-build natin yung trust. And the only way to do this po is to revalidate and make sure that yung at tatawag ko natin dyan yung single source of truth or yung ID na ginagamit talagang ito yung pagkakilala ng taong to. Alam mo, Asek, dito nga, last 2022, even bago pa mapasa tong SIM Registration Act, may mga nagsasabi na kung walang face-to-face noon yung registration, baka hindi maging epektibo yung pagpaparehistro natin ng SIM. This time, gagawin na, at kung sakaling matutuloy po ito, napag-uusapan na ba kung paano po yung mga halimbawa ay nasa malalayong probinsya, kung magiging personal yung appearance po nila. Paano natin masisiguro na hindi po sila mapagkakaitan ng mobile access dahil nga ang posibilidad na pag hindi na-irehistro ito kapag natuloy na yung face-to-face SIM registration, totally mawawala, hindi na magagamit itong mga SIM cards na ito. Saan po gagawin yung revalidation at re-registration? Sa mga mall po ba ito? Telco po ba ang sasagot dito? Katuwang ang DICT at ang NTC?
Tama ho. Kaya nga ho, gaya nung ah, yung sa SIM card registration ho natin, talagang inaatasan nito yung mga mobile network operators natin. Talaga sila yung magbe-bear na both ng cost at Mm. yung manpower resources so para magre-register ho or revalidate ho nung SIM card registration ho natin. So gagawin ho to doon sa mga shops, sa mga Mhm. outlets ho nila, Mm. doon sa mga malls. So dito katuwang din at iniisip natin na katuwang din ho ang ating pamahalaan na whether it's a branch or yung mga offices ho natin sa DICT or we can tap also yung other government agencies like the PSA po para mag-conduct ho ng revalidation process ho na yan. Pero again, the primary entities o yung mga pangunahing entities na kailangan gumawa ho nito, talaga yung mga mobile network operators ho natin. So sila po ang sasagot ng lahat ng gastusin sa revalidation at re-registration. At sila Tama din po. po. Sige po. And naiintindihan ho natin na yung agam-agam nila dahil it's an additional cost to them. Pero again, we have to do this because yun nga ho, kailangan we build the trust for online transactions po at saka yung paniniwala. Lalong-lalo no, sa amin sa pamahalaan, kailangan ho mabuild yung trust para ho towards the digitalization efforts of government na pangunahin ho inaatas sa atin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So how will that happen? Sa ngayon, klaro naman po yung provision ng batas at yung IRR. Paano po magagawa ito, ASEC? Madali lang ho, Manong Ted, kasi we have the power of yung regulatory power within the NTC ho pagdating sa mga mobile network operators. Kaya it's a mere issuance of a memorandum circular ho for the NTCs. Doon ho sa mga nasasakupan ng kanilang regulatory powers po. Okay, and ito bang sinasabi ho ninyo ngayon na mga pagbabago at maglalabas po ng memorandum circular? Meron na bang draft nito? Will you conduct a proper public hearing po dito para wala pong masabi na ito po'y pagmamalabis ng pamahalaan? Tama ho, Manong Ted. Sakto yung sinabi nyo. May mga proposals na tayo for draft at yung draft isasabit po natin for public consultations. Imbitahan ho natin yung general public po, yung mga maapektuhan, yung lahat ng ating stakeholders at pati na ho yung mga mobile network operators po. Okay, so meron na ho ba kayong petsa na pinag-iisipan dito para makatulong ho kami sa pag-aanunsyo nito para po sa lahat ng ng stakeholders dito kasi mas maganda na po itong malayang talakayan para walang question sa magiging legalidad ng inyong ipapalabas na MC kasi baka mati-RO na naman kayo. Oo, Manong Ted. Pero hinihintay pa ho natin ang NTC kung kailan ho ang proposal nila for the conduct ho ng public consultation ho nila. Okay, sige. So itong ating pinag-uusapan ngayon, kaisipan pa lang ito, proposal ito ng DICT, NTC ang maglalabas ng memorandum circular dito, pero buo na ang loob ng gobyerno dito na ito ang gusto talagang isulong. So ito ho talaga ang nakikita natin para unless in the public consultation lumabas yung other proposals or other suggestions po na pwedeng gawin para ho ma-solve yung problema ho nung yung lack of effectiveness nung SIM card registration natin ho. Lack of effectiveness galing mismo po sa inyo yan, ASEC. Totoo naman. Dito na naman tayo sa implement now and then hindi Consult napag-aralang later. maigi. Oo. Pero sila at least, hindi naman to Hindi sila LTFRB eh. Yes, Hindi naman yes, LTFRB yes. itong kausap Tsaka mo eh. maganda dito, yun nga, pag-aaralan maigi. Pero ASEC, aside from Hindi naman DOTR to eh. Sige. Ikaw talaga. Ito, ASEC, aside from yung face-to-face SIM na hindi na isama noong 2022 nang maisabatas yung SIM Registration Act, are there any other provisions na gusto nyong baguhin, gawin, para mas maging epektibo na ito this time? Bukod po dun sa dapat face-to-face. Naku, DJ siya, medyo malalim at saka masalimutan sa pinuyan. Kasi yung nung sinabatas ho natin yung SIM card registration, hindi natin na-foresee yung mga internet communications or yung internet applications for communication. So, however, hindi yan kasing simple ng revalidation or re-registration po. Oo. Kailangan po yan, magkakaroon ho tayo ng
amendment po sa batas mismo. So it would take another act of Congress po. Pero very active naman ho ang inyong DICT po pagdating sa mga congressional hearings na ho na ginaganap natin para naman ho masabi mga kakulangan na doon sa provisions of law para naman ho ma-address yung ibang problema na para ho naman yung sabi niyo kanina to prevent yung mga online scams po gamit po ang ICT. Oo, may tinitignan tayo best practices abroad na nagawa nila ng seamless yung SIM registration na pwede nating i-adopt dito sa Pilipinas? Eh naman po, to be fair naman ho sa ating mga MNOs at saka sa ating pamahalaan, there was no such thing during the discussions po na nagkaroon na seamless. There were growing pains. Pero ang maganda ho, because right now, for the first time, nagpa-participate po tayo during this administration sa mga various global communities when it comes to ICT tsaka mga organizations ng telecommunications po. Nakikita natin yung mga na-experience nila problema na hoping po tayo na we learn from other countries' mistakes or other governments' mistakes po para hindi natin ulitin. Kung magkaroon naman ng mga pagkukulang gaya ho nito, yung mga na-experience na ho natin na bago, mga novel challenges na na-experience ho natin mismo. O sige po, so kasi yung re-registration medyo, di ba? So ano yan, lahat masasakop kasi pati kami, although postpaid ka, may ganun din po mangyayari dyan. So siguro nga, importante dito, ASEC, you floated that idea, you floated that particular mode no na gagawin po ninyo, dapat talaga magkaroon ng malalimang konsultasyon dito bago po maglabas ng MC. Tama po, manutugma. At makakaasa naman kayo gaya ng parati natin gagawa. Hindi tayo nag-aabiso ng regulatory functions natin. We realize the value ng public consultation. Kasi wala naman ng monopolyo ng kaalaman. Yes. Excited din tayo tsaka interesado rin tayo malaman yung ibang mga pamungkahi at suggestions ng ibang mga stakeholders natin on how to do this and solve the problem and solve the challenges no nakita nung audit natin during the registration process noon. Okay. Opo. Timetable, sir. Timetable po. Kailan kaya ito? Well, the soonest siguro, inaantay lang natin ang ating National Telecommunications Communication na mag-set ng public consultation po kasi again, andyan na yung idea nila and I'm guessing nandyan na rin yung draft nila to be submitted to the public consultation po. Sige po. Salamat na marami, ASEC, at kami makikibalita kung kayo may informasyon na, keep us posted po para maging bahaging aming programa para po sa imbitasyon dito po sa public hearing na ito, sir. Will do po at makakasa ho kayo na isa ho ang inyong programa na makikipagtulungan ho kami para naman maipaabot sa sigit na nakakarami yung public consultation. Okay. Salamat po, ASEC Aboy. Thank you. Si ASEC Aboy Paraiso po ng DICT.